Ito pala yung harvest natin ng ating rambutan nakaraang taon mga kabukid. Bali almost na sa 10 kilos din. So isang mapagpalang araw mga kabukid. Tingnan nyo pa ito mga kabukid. Oh. Yan. So bali yan ay isang markot na RR rambutan. So ito markot siya. Pero yung ginawa natin, nagtanim tayo ng sabay na rootstock bago pinagdikit natin sa katawan niya. Yan. Kasi yung pinaka-concern, pag yung markot lang, once na itanim mo siya sa uphill, mabilis siyang mamatay. Kasi mahina yung kapit ng ugat niya. Unlike ng seeded So ang ginawa natin, nagmarkot tayo kasi experiment natin ito. Pag nag-graft kasi tayo, medyo matagal siya magbuilo. Pag markot, mabilis, saka mabilis din maugat. So yung ginawa natin, nagmarkot tayo. Tapos nung nilagay natin sa polybag, sinamahan natin ng seedling bago dinikit natin sa pamagitan ng inarch. So bali yung ugat nito mga kabukid is dito sa seedling. Ito pinaka rootstock nya. Bago ito yung markot natin, may mga ugat din. So yung mapansin mo, mapansin nyo yan, nagasarimsim na siya. So ready to plant na ito mga kabukid. Okay, yan. Ready to plant na yan siya. Ito naman, inarch. So, bago dikit na siya. Nasarimsim din siya. Inarch ito, dinugtong natin. Yan. Bali ito, rootstock natin. Ito din galing sa seedlings. Ito galing sa sanga ng rambutan. Pulasan yan siya mga kabukid tuklap na pulasan. Yung pinaka-concern kasi pag nagtanim tayo na galing sa seeds is minsan hindi bumubunga. Nagabulaklak lang yung sinasabi na lalaki. At least ito galing ito sa mother plant. Yung yung kinuha na natin. Nag-try na rin tayo ng cliff graft. Bubunga na rin. Dito meron tayong galing dito sa cliff graft. Naka 3 bunga na po ito siya. Yan ito. Yan. Galing ito sa cliff graft. Bali tinanim natin yung rootstock dito bago dinugtungan. Dito yung dinugtungan niya. Yan, dinugtungan. So malaki niyan. Cliff graft. Tapos yun naman yun. Galing seedlings yun. Mataas. So tinanim natin yan. Yan. Bago dun sa taas din naman. Mga yan. Markot yan na nilagyan natin ng rootstock. So bali ito yung pinag-aabalahan natin ngayon mga kabukid. Magtanim na mga rambutan balak ko padamihin. So ito ready to plant na ito siya. Ito naman sa likod lansones ito. Duko. Galing ito sa DA, Department of Agriculture. Na-acquire natin doon. Binigay nila ng libre. So tinanim natin. Ito isa. Markot din to na Markot din na ganon din. Rambutan din to na pulasan. So dinikitan din natin siya. Yan. Nakahukay-kay ng manok yung niya, ugat. So yan, meron tayong dinikit na rootstock din para tumibay siya. Kasi pag wala siyang rootstock, namamatay siya pag tag-init. Wala siyang tibay. Kaya try natin lagyan ng rootstock. So yun, mag-update tayo niyan balang araw kung may tanim natin siya saka magbunga na. So ito, meron din tayo dyan punla ng punla ng lansunis. Yan. So
Pulibag natin yan, saka dugtungan din natin. Hapon mga kabukid, so pasyal ko kayo dito sa mga tanim natin na rambutan, no, dito sa taasan ng ating ating babuyan mga kabukid. So ito po, katulad dito ng pinakita ko nila. So tinanim natin. So namatay na. Bali markotin po ito siya, pero nilagyan natin ng rootstock. Yan, tapos in-enlarge natin para mayroong sustento yung kanyang ugat. So bago kasi nito na tuyo yung dahon, pero mabubuhay na ito, ano. Na-expect natin yan na 2 to 3 years magbunga na yan. Bali galing sa markot, nilagyan natin ng rootstock. Tapos ito po yan, galing yan sa seeds. Ito, mga pinambotol natin yan. Kasi ilang puno ito yung tinanim natin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parang 9 na puno yan. Yung namunga, ito lang 3 lang. Ito lang 1, 2, 3. Yan lang yung bunga sa 9 o 10 yata na puno na tinanim natin dito. So yung mga hindi na bunga, pinutol na natin. Nasa kanon magluag din kasi sikip-sikip. So ito malapit naman ito magbulaklak. By April siguro pabulaklak na naman ito. So dito sa taas ito, markot din ito makabukid. Yan. Ito noon binablog natin ito noon na so malaki na, lampas tao na. So in-expect natin ito magbulaklak na to sa April, no? So yan, so nahan markot din mga kabukid. Yan, markot din yan. Yan. Pati ito siya, markot din. Yung problema kasi ito, napansin ko mga kabukid, ng markot na ito, pag once tag-init nagiging dormant siya. Hindi siya nagkakaroon ng progress yung puno niya pag tag-init, kasi hindi siya maka-absorb ng minerals sa tubig, no? May na yung kanugat. So nagpabor-pabor lang to ngayon. Yan. So bali nagpabor-paboran to ngayon kasi umulan kahit na buwan na ng February. Kaya sige yung ano niya, yung progress niya. Tingnan niyo yan, may mga bago siyang dahon. Kaya noon nag-experiment tayo ng markot na nalagyan natin ng lagyan natin ng rootstock para meron siyang matibay na pundasyon. So ito mga kabukid, ito na-vlog natin to noong nakaraang mga taon. Bumubunga na ito. Cliff grape ito. Parang 2021 o 2020 natin to na cliff grape. So, ilang years na, almost 5 years na. Kung i-scan nyo yung mga previous video natin regarding sa pulasan, na-graph natin yan, nagbunga na yan. Ilang puno yan ito. Yan pa. Yan. Cliff grape natin. So ito mataas na to. Na-expect natin to magbulaklak naman ito at saka magbunga. Itong taon. Bali next month. Laki na. Laki na ng puno niya. Yan. So dami na yan. Doon, ilang puno niya galing doon. May straight na. Ito, yung last. Yun. Yan. Okay, ito yung isa pa. Yan. Taba, no? Na-expect natin maraming bunga yan. Yan. So ginagawa pala natin mga kabukid pag dito sa uphill, kinukaya natin, pinuputasan natin ng malaki. Yan. Bago siya itanim para lalagyan natin ng pataba. Yan, dumi ng baboy. No.
So maganda. Tapos ito yung mga ugat na tinasagaan natin yan, padamihin yung ugat niya mga kabukid maganda tingnan. Yan, natin yung mga tanim na rambutan. Bali ito pala mga kabukid, yung harvest natin ito last year. Umabot na nasa 10 kilo din, no? Dito sa ilang puno natin na rambutan. Pulasan yung variety nito. Tuklap din siya, matamis. So puli ngayong taon ay magbulaklak sila ng marami kasi na-prepare natin na maayos yan. Nalagyan natin ng fertilizer para preparation siya. Pagbunga niya ngayong taon. So expected natin na marami siyang ibubunga ngayong taon mga kabukid. So yun mga kabukid, no, ang ating counting walkthrough dito sa ating taniman ng mga fruit bearing trees. So bali abangan natin yan sa sunod na buwan o sa April or last week ng March kung mag-start na magbulaklak ito ating mga rambutan mga kabukid. So mag-update yan, i-vlog natin yung pagbubulaklak nila. Hopefully sana magbunga sila ng marami kasi na-prepare natin ng mayos yan. Nag-apply tayo ng fertilizer ng last October para magdami yung kanyang mga sanga at tumibay. Magkaroon siyang ng enough na nutrients para sa paghanda sa bunga niya ngayong taon So hanggang dito na lang mga kabukid, hanggang sa susunod nating pagkikita. Paalam sa inyo. Huwag nga palang kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. Pindutin nyo dyan yung notification bell para maging updated kayo sa sunod natin na mga video mga kabukid. So pakashare na rin po ng ating mga video mga kabukid. So maraming salamat.